Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Wilmer F. Singco at narito ako upang alamin ang ugnayan ng ekonomiya at globalisasyon. Ang ugnayan ng ekonomiya at globalisasyon ay malalim na kompleks. Ang globalisasyon ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa pagpalago ng ekonomiya. Ngunit ito ay nagdudulot ng mga hamon. Paano ba nakakaapekto ang ekonomiya sa globalisasyon? Ang una ay paglago ng export at import. Ang globalisasyon ay nagpapahintulot sa mga bansa na mag-specialize sa produksyon ng mga goods at services na mayroon silang comparative advantage na nagre-resulta sa pagtaas ng export at import. Ang halimbawa nito ay ang Pilipinas na may malaking bilang sa skilled workers sa sektor ng BPO, Business Process Outsourcing, ay nakikinabang sa pag-export ng serbisyong ito sa iba't ibang bansa. At pamumuhunan, Foreign Direct Investment or FDI. Ang globalisasyon ay nag-aakit ng FDI kung saan ang mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa ay nagtatayo ng negosyo o nag-e-invest sa mga lokal na kumpanya. Halimbawa ay ang pagtayo ng mga manufacturing plants ng mga multinational corporation sa mga special economic zone sa Pilipinas ay nagbibigay ng trabaho at nagpapalakas sa ekonomiya. At paglipat ng teknolohiya. Ang paglipat ng teknolohiya ay napapabilis sa paglipat ng teknolohiya sa pagitan ng mga bansa. Ito ay nagbibigay daan sa mga umuunlad na bansa na matuto at mag-adapt ng mga bagong teknolohiya. Halimbawa ay ang paggamit ng mga digital payments system at e-commerce platform sa Pilipinas ay nagpapakita ng mga pag-adapt ng mga teknolohiya nagmula sa ibang bansa. Paglaki ng ekonomiya, increased productivity, at ang halimbawa nito. Increased productivity ay ang globalisasyong nagpapataas ng productivity sa pamamagitan ng specialization, competition, at economies of scale. Halimbawa ay ang kumpanya ng Davao na nag-e-export ng mga produktibong agriculture tulad ng saging at durian na nakikinabang na mas malaki merkado at mas mataas ang kita. Pag-unlad ng financial markets, global capital flow. Ang globalisasyon ay nagpapahintulot sa malayang paggalaw ng kapital sa pagitan ng mga bansa na nagbigay daan sa mga kumpanya at gobyerno na nakukuha sa pondo mula sa iba't ibang sources. Halimbawa, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa o OFW ay nagpapadala ng remittances na napapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. At ang mga hamon ng ekonomiya sa globalisasyon. Una ay ang increased competition. Ang increased competition ay nagpapataas ng kumpanya na maaaring magdulot ng pagkalugi sa mga hindi competitive na negosyo. Halimbawa, ang small and medium enterprise sa Pilipinas ay nahihirapang makipagkompetensya sa mas malaking multinational corporation. At sa volatility, financial crisis, ang financial crisis ay nagpapataas ng volatility ng financial markets na maaaring magdulot ng financial crisis. Halimbawa ay ang
Asian financial crisis noong 1997 ay nagpapakita kung paano ang mga problema ng ibang bansa ay maaaring kumalat sa iba't iba pang bansa. Inequality or income inequality. Ang income inequality ay maaaring napapadala ng income inequality sa pagitan ng mga skilled at unskilled workers. Halimbawa, dito sa Pilipinas ay mga mas mataas na edukasyon at kasanayan na mas malamang na nakinabang sa globalisasyon kaysa sa mga walang sapat na edukasyon. Dependence of foreign market. Ang dependence of foreign markets ay globalisasyon na maaaring magdulot ng pagdidepende ng mga foreign market na maaaring maging problema kung mayroong economic downturn sa mga bansang ito. Halimbawa, dito sa Pilipinas na umaasa sa export ng electronics at BPO services ay maaaring maapektuhan kung nagkakaroon ng resesyon sa mga pangunahing merkado nito tulad ng Estados Unidos at Europe. Sa kabuuan, ang ekonomiya ay may malaking papel sa globalisasyon. Nagbubukas ito ng oportunidad para sa paglago at pag-unlad, ngunit nagdudulot din ito ng mga hamon na kinakailangang harapin. Ang pagpasok ng multinational at transnational corporation, MNC at TNC, ay mas may malaking epekto sa ekonomiya ng ibang bansa. Kabilang ng mga Pilipinas ay mga epektong ito ay maaaring positibo at negatibo. Depende kung paano pinapamahalaan at kinokontrol ng pamamahala ang kanilang operasyon. Narito ang mga positibo at negatibong epekto. Sa positibong epekto ay mayroong paglikha ng trabaho. Ang paglikha ng trabaho, ang mga MNC at TNC ay nagbubukas ng maraming oportunidad sa trabaho para sa mga lokal na manggagawa. Pamumuhunan sa infrastruktura. Nag-i-invest ang mga ito sa infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at komunikasyon na nagpapabuti sa pangkalahatang ekonomiya. Pagpasok ng bagong teknolohiya. Ang pagpasok ng bagong teknolohiya ay nagdadala sila ng mga bagong teknolohiya at kasanayan na maaaring magamit ng mga lokal na industriya. Narito naman ang mga negatibong epekto. Pagsasamantala sa manggagawa. Mababang sahod. Ang mababang sahod ay maaaring magdulot ng mababang sahod para sa manggagawa dahil sa kompetisyon sa paggawa at mahinang kondisyon sa paggawa. Maaaring magkaroon ng mahinang kondisyon sa paggawa at hindi ligtas na kapaligiran sa trabaho.